Pagdating sa kalusugan, kinikilala ang Singapore bilang isa sa mga nangungunang destinasyon para sa makabagong gamutan. Dahil sa advanced technology nito, marami ng celebrities ang pinipiling dito magpagamot. Kilalanin ng ilang Pinoy artists na nagtungo sa Singapore at ang kanilang mga kwento ng laban, pag-asa at paggaling. The Philippines Showbiz List presents 10 Pinoy celebrities na nagpagamot sa Singapore. Angel Locsin. Ang pagpapagamot ni Angel Locsin sa Singapore ay dahil sa kanyang disc bulge o pinsala sa spine na nakuha mula sa matitinding stunts sa kanyang mga proyekto. Nagsimula ang kanyang operasyon at therapy noong 2015 dahilan upang bitawan niya ang sanay pagbida bilang Darna dahil sa panganib ng permanenteng pinsala o pagkaparalisa. Sinubukan pa niyang mag-training muli noong 2017, ngunit dahil sa matinding pananakit ng likod, tuluyan na siyang umatras sa proyekto. Pabalik-balik din siya sa Singapore para sa therapy at check-ups upang matiyak ang kanyang pagaling. Noong 2022, ibinahagi rin ni Angel na may Hashimoto's disease siya, kaya mas pinili niyang magpahinga at tutukan ang kanyang kalusugan at personal na buhay kasama ang asawang si Neil Arce. Sa kabila ng kanyang hiatus, kinikilala pa rin siya bilang real-life Darna dahil sa kanyang pagtulong sa kapwa. Maricel Soriano. Matagumpay na sumailalim si Maricel Soriano sa discoplasty sa Singapore noong October 2025 para sa kanyang spinal arthritis. Dahil sa matinding sakit sa likod na nakaapekto na sa kanyang paglalakad, isinagawa ang procedure gamit ang robotics at 8 maliliit na butas lamang, walang major surgery. Ayon kay Maricel, halos instant ang ginhawang kanyang naranasan matapos ang procedure. Bago nito, sinubukan muna niya ang iba't ibang paggamot tulad ng steroid injections, ngunit hindi sapat upang maibsan ang kanyang kondisyon. Doc Willie Ong. Si Willie Ong ay nagpapagamot sa Singapore matapos ma-diagnose na may sarcoma, isang bihirang uri ng cancer. Noong September 2024, natuklasan ang tumor sa kanyang abdomen na malapit sa puso at malalaking ugat. Kaya kinailangan ang advanced chemotherapy at immunotherapy. Sumailalim siya sa ilang rounds ng gamutan at nakaranas ng side effects tulad ng pagkalagas ng buhok at mababang white blood cells. Dahil sa regular treatment, umatras siya sa 2025 senatorial race upang tutukan ang kanyang kalusugan. Sa kabila nito, patuloy siyang nagbibigay ng health tips online at umaasang makakatulong ang kanyang karanasan sa pagpapabuti ng healthcare system sa Pilipinas. Zoe Taberna. Si Zoe Taberna, anak ni Anthony Taberna, ay nagpagamot sa Singapore sa loob ng 167 days dahil sa acute myeloid leukemia. Sumailalim siya sa mas masusing gamutan, kabilang ang bone marrow transplant noong 2022 kung saan ang kanyang kapatid na si Helga ang naging donor. Matapos ang halos 6 na buwang pananatili roon, idineklara siyang cancer-free noong July 2022. Bagamat nagpatuloy pa rin sa maintenance treatment. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang kanyang recovery at patuloy na lumalakas ang kanyang pangangatawan. L.A. Tenorio. Si L.A. Tenorio, veteranong playmaker ng Barangay Ginebra, San Miguel, ay nagpagamot ng stage 3 colon cancer sa Singapore simula noong February 2023. Sumailalim siya sa operasyon at chemotherapy bilang bahagi ng kanyang gamutan. Matapos ang 6 na buwang laban, inanunsyo noong September 2023 na siya ay cancer-free na. Makalipas ang 10 buwang pahinga, matagumpay siyang nakabalik sa Philippine Basketball Association noong December 2023. Sa buong proseso, nakatanggap siya ng matinding suporta mula sa pamilya, mga kaibigan, teammates at fans. Ang kanyang matagumpay na pagbabalik ay nagsilbing inspirasyon sa marami, patunay ng kanyang tapang at determinasyon na malampasan ang sakit. Mike Arroyo. Si former First Gentleman Mike Arroyo ay nagtungo sa Singapore noong April 2025 para sa operasyon sa puso. Kasama niya ang kanyang asawa, si former President Gloria Macapagal Arroyo, na humiling ng dasal para sa matagumpay na gamutan ng kanyang asawa at ng kanilang anak na si Mikey Arroyo. Mahalaga ang suporta ng pamilya sa panahong iyon at nanawagan si dating Pangulo ng panalangin para sa kalusugan ng buong pamilya. Shaja Padilla. Matagumpay na sumailalim sa robotic surgery sa Singapore si Shaja Padilla para sa kanyang congenital condition na mega-ureter noong August 2024. Dahil sa modern technology, hindi na kinailangan ng traditional incision. Maayos ang naging resulta ng operasyon at tuloy-tuloy ang kanyang recovery.
ayon sa mga update na ibinabahagi niya sa social media. Eddie Gutierrez. Matagumpay na sumailalim sa 2 operasyon sa Singapore ang veteranong aktor na si Eddie Gutierrez noong December 2025 at January 2026 dahil sa isang life-threatening infection. Ayon kay Rufa Gutierrez, unti-unti na siyang gumagaling at sumasailalim sa physical therapy. Pinabulaanan din ni Eddie ang death rumors tungkol sa kaniya noong February 2026 at ipinagdiwang ang kanyang 84th birthday kasama si Annabel Rama at kanilang pamilya. Chris Aquino. Sa kasalukuyan, si Chris Aquino ay nakabase na muli sa Pilipinas matapos ang mahabang panahon ng pagpapagamot sa ibang bansa. Bagamat nagkaroon siya ng check-up at procedure sa Singapore noong mga nakaraang taon, partikular noong 2018 at 2019 para sa kanyang mga autoimmune disease, ang kanyang pinakabagong update ay nagpapakita ng patuloy na pagbuti ng kanyang kalusugan habang nasa loob na ng bansa. Noong February 2026, inanunsyo ni Chris na nakauwi na siya sa kanilang bagong bahay matapos ang 6 na linggong pananatili sa ospital. Sharon Cuneta. Si megastar Sharon Cuneta ay nagtungo kamakailan sa Singapore upang sumailalim sa isang medical procedure sa kanyang spine. Halos 2 taon na umano niyang nararanasan ang matinding sakit sa kanyang kanang balakang at binti, kaya kinailangan na niya itong ipasuri at gamutin. Ayon sa kanyang Instagram post noong March 12, naging matagumpay ang isinagawang procedure at siya ay nasa recovering stage na. Ibinahagi rin niya na may plano siyang bumalik sa Singapore para sa karagdagang medical tests, partikular naman sa problema sa kanyang leeg. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!